karanasan na ito ay nangyari sa magjowang sina Ian at Mylene. Sila ay nasa kolehiyo pa nung nangyari ito. Lumabas sina Ian at Mylene para ipagdiwang ang kanilang first anniversary bilang magjowa. Unang linggo iyon ng Pebrero at minabuti na ng magjowa na sa saktong petsa ng kanilang anibersaryo na sa 5 ng Pebrero ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Ito na rin ang kanilang selebrasyon para sa nalalapit na araw ng mga puso. Oo nga naman, mahirap makipagsabayan sa mga tao tuwing ika-14 ng Pebrero. At syempre, mas matipid. Salamat sa mga promo at naka-afford ng overnight stay ang magjowa sa isang 3-star hotel sa South. Hindi na sila lumuwas pa sa malayo dahil pareho din naman silang may pasok sa mga susunod na araw. Noong hapon na iyon ay nagpunta sina Ian at Mylene sa malapit na mall para manood muna ng sine. Kasunod nito ay nag-dinner sila sa isang restaurant na may konting kamahalan. Sorpresa ito ni Ian kay Mylene dahil minsan lang naman sila mag-anibersaryo. Sobrang saya ni Mylene sa mga pangyayari. Kung tutuusin ay hindi mahilig sa material na regalo ang dalawa. Sapat na sa kanila na sila ay nakalabas ng magkasama at maswerteng naka-avail ng promo. Pagkatapos ng kanilang romantic dinner ay nagpasya na sina Ian at Mylene na bumalik na sa hotel. Saglit na pumunta si Mylene sa reception area upang magtanong tungkol sa free coupon ng hotel na kanilang nakuha. Lumingon siya kay Ian na naghihintay sa lobby. Dito ay napansin na niya na tila aligaga ito at lingon ng lingon. Han, okay ka lang ba? Tanong ni Mylene nang malapitan na ito muli. Inulit pa ni Mylene ang tanong bago siya narinig nito. Ngumiti na lamang si Ian at sumagot, "Ay wala. Ano, tara na?" Tumango na lamang ang nag-aalalang si Mylene at tumungo na sila sa room 303. Nawala naman sa isip ni Mylene ang pag-aalala. Siyempre, masarap ang tulog ng magjowa, ngunit bandang 5:00 ng umaga ay naramdaman ni Mylene na bumangon si Ian. Naisip ni Mylene na baka sa CR ito pupunta. Pagkalipas ng 10 minuto ay napansin niya na walang tunog ng tubig mula sa gripo o shower. Tahimik ang paligid. Bumangon si Mylene at pumunta agad sa CR. Wala dun si Ian. Nag-alala si Mylene at tumungo palabas ng kwarto. Nang mapadikit siya sa pintuan, ay may narinig siyang nagsasalita sa labas. Boses ito ni Ian na tila may kausap. Sinubukan ni Mylene makinig, ngunit konti lamang ang naintindihan niyang mga salita. Tila narinig niya ang mga salitang alis at sunod. Dito ay
Naguluhan si Maylin sa kanyang iisipin. May ibang babae ba si Ian? Sino ba ang kausap nito? Ito ba ang dahilan kaya siya aligaga at lingon ng lingon nung nasa lobby sila? Napaupo si Maylin sa kama at nag-isip na lamang. Wala din siyang lakas ng loob na buksan ang pinto dahil natatakot siya na baka madismaya siya sa pwede niyang makita. Sa wakas ay bumukas ang pintuan at pumasok na din si Ian. Nagulat ito na gising si Maylin na naglakas loob na magtanong kung sino ang kausap ng kanyang jowa sa labas. Nararamdaman ni Ian ang pagdududa ng jowa kung kaya't kalmado niyang sinagot ang mga tanong. Kausap ko sa cellphone ang kuya ko, si Rico. Nagrereklamo sa trabaho niya sa call center. Sinasabihan ko na umalis na siya dito at mag-abroad na. Matagal na naman siyang inaaya ng tito namin sa Dubai. Paliwanag ni Ian kay Maylin. Naiinis si Maylin sa sarili kung bakit siya nag-isip agad ng masama kay Ian. Naayos nila ang di pagkakaunawaan at muling bumalik sa pagtulog. Bandang 10:00 ay nagising na ang magjowa. Habang naghahanda ng mga gamit ay muling napansin ni Maylin ang pagiging aligaga ni Ian. Muli niya itong tinanong, "Han, okay ka lang ba?" Sa oras na tinanong ito ni Maylin ay biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Si Maylin na nakatalikod sa pintuan ay agad na niyakap ni Ian at sinabihan na huwag siyang lilingon. Dala ng gulat at pagkalito ay lumingon pa rin si Maylin. Isang malaking pagkakamali ito. Nanghina si Maylin. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos himatayin sa nakita. Isang mahabang nilalang ang nakasilip sa likod ng pintuan ng kanilang kwarto. Luwa ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Bangibi ang mukha at nakabaluktot ang ulo na sumisilip mula sa likod ng pintuan habang ang mga kamay at daliri nitong mahahaba ay nakahawak sa mismong pintuan. Sumigaw ng sumigaw si Maylin habang nakayakap kay Ian na walang tigil na hinihiyawan ang nilalang na umalis na at wag na sumunod sa kanila. Makalipas ang tila napakatagal na mga segundo ay sumara ang pinto at nawala na din ang nilalang. Kalaunan ay kumalma na si Maylin at inamin ni Ian sa kanya na siya ay may kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang. Paliwanag ni Ian na hindi naman sila nananakit, ngunit minsan ay may kakulitan din, tulad ng kanilang nakita. Napagtanto din ni Maylin na ang kausap ni Ian noong madaling araw ay hindi ang kuya niya, kundi ang nasabing nilalang. Hindi naging hadlang para kay Maylin ang kakaibang kakayahan ni Ian, kaya tinanggap pa rin niya ito. Sila ay kasal na ngayon
at mga magulang na din. Sa awa ng Diyos ay hindi na muli nakita ni Maylin ang nilalang na ayaw umalis at sunod ng sunod. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!